Darsharo. Ako po si Angie. Tawagin mo na lang ako na sa pangalang Ellie. Ang aking karanasan ay i-share ko po sa inyo para maibigay na aral sa ibang mga kabataan na maagang nagpag-asawa. Charo, nung nakilala ko ang una kong naging asawa ko, hindi ko alam na yan nagiging kami talaga kasi nung panahon na yun na sa kabataan ko, ano lang kami tuksoan ng mga kaibigan niya. Tapos yung kapatid ko, kaibigan niya. Kasi, actually, hindi ko type yung naging asawa ko noon. Kasi, yung pamangkin niya, yung crush ko, ewan ko ba bakit napunta sa tiyuhin ako. Hindi ko alam kung ano lang talaga yun. Nadala lang sa siguro sa so, hindi ko na malaya na yung naging asawa ko talaga ay nangligaw siya sa akin. Kung saan ako nagpupunta, sinusundan-sundan niya ako. Pag magpunta ko ng simbahan, ako, nakaabang siya doon sa labas ng simbahan. Sinusundo niya ako. Nung dumating ng fiesta yun, unang talaga nun, nangligaw siya sa akin. Hindi ko inasahan na nangligaw siya. Pero wala akong patumpik-tumpik. Hindi ko pinatagal, kaya sinagot ko siya agad. Alam mo, Madam Charo, labis natutuwa talaga ako dahil hindi ko pinagsisiyan na siyang napili ko. Nung naging kami ng aking yung asawa ko, masaya kami, umabot kami ng 6 months. Noong panahon na yon, bigla ako nalungkot kasi akala ko iiwan na talaga niya ako. Pero nangako siya bago siya umalis kasi nagpaalam siya, uuwi muna daw siya sa lugar niya kasi mag-iipon daw siya ng pera. Hindi ko inaasahan. Tapos marami akong naririnig sa mga kwento-kwento sa asawa ng kapatid niya na daw ay may asawa daw doon sa lugar nila. Pero hindi ako naniniwala kasi ako sa sinabi niya babalik daw siya. Nung time na yung pinangako niya na bumalik siya, iniintay ko siya. Ang saya ko kasi bumalik nga siya. Nararamdaman ko talaga yung pagmamahal niya. Inaalok niya ako na magpakasal kami. Kahit sa huwit lang kami nagpakasal. Nung nagsama na kami ng umabot kami ng 10 years, nakaroon ako ng unang anak sa kanya, pero nakunan ako. First baby namin yun, pero nakunan. Very sad talaga kasi yun ang pinapangarap namin na makaroon kami ng anak. Pero nawala yung unang baby namin. Nung nagbuntis din ako ulit, binigyan naman ako kasi hiniling ko yun sa Diyos na sabi ko ng Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng isang anak kahit isa lang. Yun, binigay niya sa akin yung anak. Tuwang-tuwa siya kasi may anak kami. Sa gitna ng kasiyahan na kasi buo na kami isang pamilya, doon naman ang dumating yung unos, yung problema sa aming dalawa kasi bigla siya nawala. Kinuha siya sa akin, Madam Charo. Hindi ko natanggap kasi biglaan lang. Yung simpleng masaya na buhay may asawa. Binawian siya ng buhay kaya nawala siya sa akin. Nung time na yun na nawala siya, nadi-depress ako. 1 year ako
nagmukmuk. Hindi ko matanggap kasi bigla lang kasi. Tapos isa pa, hindi ko kaya kasi bata pa ako. Hindi ko alam kung paano ko buhayin yung anak ko. Tapos wala na din akong magulang, wala na din akong ano kasi nagkawatak-watak na kami. Nag-iisa lang ako, lumapit ako sa tiyon ko. Inaalip din naman ako ng tiyon ko na, sige, ibang bansa ka, ano. Oo, nag-ibang bansa nga, pero na-aksidente din ako. Nang na-aksidente ako, umuwi ako dito sa Pinas. Hindi na ako bumalik, nag-abroad kasi hindi na kaya. Kasi may diferensya na. Tapos nung ano talaga, dumaan ng mga ilang taon, may nakilala na naman ako ng isang matipuno na lalaki talaga na nakapasibok ulit sa aking puso ay alam ko, Taro, akala ko bumuo na talaga ulit ang ano ko, yung may buo na yung kaligayahan ko kasi nakaroon din ako ng bagong na mahal, nakapag-asawa ko ulit. Pero kasamaang palad pala ay ano pala, mananakit niya. Kaya nung nakaroon kami ng anak, sinasaktan niya ako. Sinasaktan niya ako. Hapling makainom siya, binubugbog niya ako. Ang sakit! Sa panganak ko pa lang, cesarean pa ako. Pinalo niya ako sa likod ng ng bakal. Madam Charo, hindi ko talaga natitiis. Binugbog ko din siya. Nang panahon na yun, nakaganti ako sa kanya. Kaya, iniwan ko siya. Iniwan ko siya kasama ang anak ko. No, ano talaga na, tinago ko yung anak kasi hinahabol-habol din niya ako kasi gusto niya kunin din yung bata pero ayaw ko ibigay. Nung umuwi ako sa tito ko, doon ako kay titong, nagpatulong ako. Dinala ko yung dalawa kong anak. Baby pa lang yung anak ko. Mag 2 weeks pa. Andoon pa ako sa bahay ng tito ko. Nag-ano lang ako, nagtinda-tinda na lang ako ng mga kakanin, nagluluto ako kasi may talent din naman ako sa kung anong natutunan ko doon sa ibang bansa. Ina-apply ko din sa sarili ko. Nagtitinda ako kahit anong para lang may panggatas, pangkain ng anak ko, pangbaon, ganun. Nung nagre-retire ang tito ko sa sa bus terminal, yan, pinasok niya ako doon. At nakaano din naman ako, sawa naman ng Panginoon, tinanggap din naman ako, nakatrabaho ako. Hanggang 5 years ako nagtrabaho sa bus terminal kasi conductor ako. Nakahanap naman ako ng bagong nagmamahal sa akin. Akala ko siya din yun ang pang forever ko. Hindi ko pala alam na may asawa pala siya. Nung panahon na yun na nalaman ko na may asawa siya pero hindi, hinayaan ko lang na may asawa din pala siya. Nung talaga, panahon yun ng pandemic. Hindi ako nakauwi sa amin, wala akong contact sa anak ko, wala talaga. 2 years akong nawala na hindi ko nakausap ang mga anak ko, lumaki yung anak ko na wala ako. Yung naging jowa ko, hindi naman kami, kasi patago lang kami kasi, ngayon nga, driver siya, tapos ako naman konduktor sa bus. Ako ang konduktor niya, siya naman ang driver. Yun, talaga, minsan, pag nasa quarter kami, nag-ana-ana kami ba? Nag-ana-ana kami dalawa. Yan, nakalimutan namin, nakabuo kami. Nung nalaman ng asawa niya, nahuli kami. Nung nalaman ng asawa niya, nahuli kami. Yun, nagkagulo. Kaya tumakas ako. Kaya nag-resign ako para di ako makahuli sa trabaho sa kampanya.
Yun. Pero, nung nalaman ko, buntis pala ako. Bumisip na biktima. Nabudol ako sa may asawa. Yun na ano talaga, ngayon nga nakaroon ako ng dalawang 2 years old na anak ko yan. Yan ang anak ko sa pagkakasala ko. Ay, nung kakasalan niya. Yun. Ngayon naman, okay lang naman yun. Ngayon, ano naman, humarap naman ako sa hirap ng hamon ng buhay. Kasi ngayon, wala akong trabaho. May anak akong pinapaaral, yung college. Walang-wala ako ngayon. Kasi, ako din naman, hindi sana ako magkaganito sa siguro, magkahirap siguro kung hindi ako nagre-resign. Inunahan ko lang kasi nalaman ng asawa niya, yung totoong asawa na ako andoon, naturo talaga na nalaman na niya na ako ang sabi ng asawa niya. Kaya nagre-resign na lang ako. Kaya wala na ako ngayon. Kaya ngayon, kawawa ako. Wala akong pisa. Yun lang. Ngayon, nagmahal na naman ako. Oh. Kung nagmahal ako, na may nakilala ako dito sa Imo, alam ng mga utol ko, lalo na yan nasa slapstick, alam niya, kilala niya yung ex-jowa ko. Nung panahon na yun na ano talaga, nag-scam pa ako dito 2,000, buisit na yun. Pira na anak ko, nag-scam pa. Yun. Ang sakit talaga, mahirap talaga pag ma-inlove ka. Yung mai-inlove ka na akala mo, yung tao na yun, seryoso sa'yo. Tapos hindi kanya iiwan. Yung mga pangako niya na sinasabi niya na, sige, ako bahala. Pati yung anak mo, sagot ko. Aba naman, yun lang pala, isang palang, yung sa Bisaya pa, bot-bot man na yun na, uy, sinungaling. Tinangay na nga niya yung puso ko. Dahil nahulog ako sa kanya, nai-inlove ako. Pati yung pila ko, nai-inlove din, nai-inlove sa scam. Pagkamalas ko talaga, Sharo. Kaya nga, ngayon, nagmahal na naman ako. Mas bata din. Akala ko siya na yun. Aba naman, nung nahulog din ako sa kanya, bigla lang kumitaw, di ba? Ang saklap, ang sakit. Malas nga, pag minamalas ka nga talaga. Pero ngayon, nagpasalamat din ako kasi may nakilala din ako na isang yun. Sana na lang na siya na, at sana na siya na yung huli na ang aking mamahalin. At sana hindi siya mawawala. Tutuparin niya yung pangako niya sa akin. Dahil nagtitiwala din naman ako. Yun lang ang masasabi ko. Salamat sa iyo, sa mga nakikinig sa akin ko. Ito, nagmamahal. Ay, nako. Si Ellie from Infectious Family. Wow. Thank you.